Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagrereklamo. Pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Just to provide you some updates lang muna before answering your question po. As of 10 a.m. po today, mga more or less na sa mga 100 po na mga tao po yung nagko-converge po doon sa likod po ng EDSA Shrine, and I understand they were allowed by the management of the EDSA Shrine, provided po na yung purpose po nila, pagpapasok po sila sa chapel po doon ay magdadasal po sila at they are prohibited from engaging in any protest action, particularly inside the chapel po. So, hindi rin po sila pinayagan na mag-overnight po doon sa loob ng chapel. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagrereklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Lakas. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila nung kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 po. May bibigyan sa amin. Wala akong galala kahit yung wala akong idea kung pangalan wala po. We will just providing you this po, mamaya. Sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with the commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung nililista po, yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan, inaabutan po sila. Allegedly, again, allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung ipinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin itong yung logbook po na yan. Yan po, medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So isa-isa pong ibinigay. So yan po, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan, kumakalat po sa social media. So I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po kung bakit naandun po sila. Without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon. Sana naman, again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So we're not sure if this is true, we're just sharing it because kumakalat po ito sa social media po. Lahat naman po tayo may karapatan magpahayag ng ating mga saloobin, pero at this point in time, yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, let us all be discerning sa lahat po ng lumalabas. Marami pong may mga personal and vested interest po na sinasakyan po yung mga political issues ngayon. Ang pakiusap natin, let us spare
the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police from this political noise. Nakafocus po tayo sa pagtupad po ng ating tungkulin. Ang inyong mga kapulisan at kasundaluhan po ay mga professional na mga individual. Alam po natin kung ano po yung mga dapat nating sundin na mga legal orders at naniniwala po tayo na lahat po ng sundalo at pulis ay mga professional at tapat po sa mga sinumpaang tungkulin po nila. We will remain political and non-partisan sa kabila ng mga ganitong mga political noises, and we will respect the duly constituted authorities, and we will remain loyal to the Constitution po. Ma'am, si Vice President ba ay licensed lang? We'll have to check po, sir. We'll have to check kung meron pong barrel na registered under her name po at meron pong firearms. We'll provide you later information po. Kasi kung registered, yung mga nangyayari mali, hindi pwede bang maging grounded for verification? If lang. We will have to check sa provisions po ng Republic Act 10591 and its implementing rules and regulation po if this would qualify as one of the grounds for the possible revocation and cancellation po ng LTAP and firearms registration po. We'll give you more information on this po. Ma'am, anong timeline ng filing ng cases versus sa... Timeline, hindi po natin ito minamadali kasi remember po, marami pong tao na individual na kailangan po natin na i-identify. This is precisely the reason why our Chief PNP no less requested po the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines for the names of those AFP personnel who were deployed during the incident po. Yung parusa nga pala dun sa mga sinabi yung mga possible charges kanina. Yes, meron pong imprisonment and meron pong fine po dyan. So, I understand, ang parusa po sa direct assault po, if I'm not mistaken, is... May, ano to available to ma'am? Yes po, bailable naman po, bailable naman po. Sige naman, parusa ng mga resist sa mga Sayang kayo. For violation po ng Article 151 RPC o yung pong resistance and disobedience to a persons in authority or their agents po, ay meron po yan parusa na aresto mayor at fine po ng 100,000. So mga 6 months po yan. And then fine po ng 100,000 po. Opo. Yung sa direct assault po ay Opo, yun po yung article 151 po. Doon po sa direct assault po ay i-text ko na lang, sir. Para hindi po ako magkamali po. Opo, sige po. Sige po. Opo. So, kung hindi na kayo kasama sa pagiging paketing mo kasi direction. Yes po, yes po, yes po. Yung personnel na lang po ng HSS po. Ang penalty po ng Article 148 po, direct assault po, ay prison correctional po o 6 years po. Maximum of 6 years at may penalty po ng 200,000 po. mas mabigat ka mo yung qualified. Yes po, mas mabigat po yung qualified direct assault po. But it's very clear po, stated in the law po, kapag ka ang suspect po dito o yung offender po is also a public officer that lays a hand doon po sa ating agents of a person's authority while in the performance of their duty, mas mabigat po ito. Thank you po. Maka-request ka rin ng materials, kayo pa rin ba yun? Kukuha na lang po ako, sir, ng videos and photos. Mag-request na lang po ako sa HSS po para mabigyan ko po kayo. Habang kami doon sa labas kahit sa mga. Okay po, sige po. Sa mga taga-suporta doon, UCPD Mandaluyong Eastwood po, yung mga ano po, is QC po. Pinagtutulungan po yun, sir, ng EPD and QCPD po.
Mga more or less around 200 po yung naka security coverage po doon to maintain peace and order in the area po. Sila yung nakapag-document ng mga Ito po ay nakalabas po, lumalabas po sa kanila po ito mismo. Balagay, ang na-assume po namin, ang mismong nag-video po ito, yung mga allegedly naloko po na they were promised 500 pero 200 lang po yung binigay. Parang sa kanila po mismo ito, hindi po to sa amin. Hindi lang po ako ng reaction ng PNP dun daw po sa matrix tungkol sa mga involved sa POGO na inilabas po ni Senator Risa Ontiveros. Well, ang PNP po ay naka-ready po na mag-provide po ng assistance and cooperation in terms of investigative assistance po sa ating pong mga legislatura at sa judicial authorities in case there are criminal cases to be filed against these particular persons alluded by Senator Risa Hontiveros po. Thank you po.